man ako granting for my information and the source na hindi ko ni-reveal at nasaktan kayo, ang tama bang aksyon ay ipatawag ang buong SMNI at tanggalan ng prangkisa? Hindi ba tama ang dapat gawin? Kinasuhan nyo ako at kung sino man ang editor ko for libel or for cyber libel, bakit ang franchise ang inatake nyo? Meaning, hindi po ako ang target nyo dito. Ang target nyo talaga, patahimikin ang SMNI, tanggalin ito as a media outfit sapagkat sa tingin nyo, ito ay Duterte Media. Nagkakamali kayo. Ayan. So, nabisto natin mga bossing. Yung Suarez, di umano, abay, meron pala siyang kasong itinatago. Meron pala siyang kaso ng hindi pagre-reimburse ng kanyang ginastos for a specific period of time during gubernatorial ship. Imagine. So that's 50 plus million pesos na hindi daw ni-reimburse or hindi daw yata inano nito, basta may kaso to na plunder sa sa ombudsman. Yung isa naman, yung dating kapartido ni PRD na tumalon, tapos nagtatanong-tanong din doon sa hearing kahapon nila ka Eric dyan sa Congress, may kaso rin ng 600 plus million worth na plunder case. Dahil di umano, yung mga project ng DPWH sa kanyang nasasakupan, ipina-funnel niya sa kanyang kumpanya na ang mga may-ari, mga anak niya. Kaya nga sabi ko sa inyo, talagang dito sa dito sa mundo hindi lang sa gobyerno sa mundo talaga kung sino yung marumi, yun ang mahilig manita. Baka naman kaya kayo sumisip-sip kay Speaker Martin Romualdez para protektahan kayo dyan sa mga kaso ninyo. Baka sabi ko baka. Nag-assume lang ako or nagtatanong ako baka. Hindi ko sinasabing at saka medyo medyo talagang mapapag-usapan sila ng bonggang-bongga dito. Akala nila yung ginagawa nila is napapabuti sila. Akala nila yung pambababoy nila sa mga resource person, pumopogi sila. Ang hindi nila alam, mas lalo lang na-expose yung mga totoong mga ugali nila. At come 2025, mga kababayan ko, tandaan po ninyo yung mga pagmumukha niyan. Alam nyo na ang gagawin sa mga yan kapag lumutang ang mga pangalan niyan sa mga balota ninyo. Kaya kahapon mga bossing kahapon tinan mo dito. Ito yung post may post si Jason sa 70 million worth of agricultural marine supply. Ito, pakita natin. Itong itong article na to, Ayan according mga bossing kay Manila Bulletin. Ipakita natin itong ating screen. Ayan. According kay Manila Bulletin. Napaka-pogi na yan. Yang mukha po na yan, yung kumakapagsalita kahapon nanginginig na daw ang tuhod. Babalikan kita, gumaganon pa. Graft Raps filed versus Quezon, Solon, over 70 million worth of agricultural marine supplies. Kakakapal ng mga mukha ninyo meron naman pala kayong mga itinatagong baho. So graft malversation and failure to render accounts has been filed against Quezon 2nd District Representative J.J. Suarez and several others before the Office of the Ombudsman on Wednesday due to the reported misappropriation of 70 million worth of agricultural and marine supplies from 2015 to 2017.
Oh, ayan ha. So hindi na natin ididetalye. Pero baka naman sabihin niya, innocent until proven guilty. Ganun naman pala eh. Bakit kung itrato ninyo yung SMNI, parang guilty na sila? Wala naman silang kaso. Diba? Hindi pa nga kayo nagsusumbong sa kinauukulan tungkol sa kanilang violations. Ginagamit nyo na yung kanilang prangkisa na pang blackmail sa kanila. Oh, hindi ba? Kagaling-galing mo naman pala magsalita eh. Kahusay-husay mo naman pala magsalita. Kadumi-dumi mo naman pala. Oh, hindi ba? Sabi ko sa inyo, yung mga ginagawa nyo mga ganyang kabalbalan, lalabas lahat yan. Lalabas po lahat yan mga bossing. Hindi nyo po yan maitatago sa ating mga kababayan.